Nako, harap-harapang pinahiya ng COA o Commission on Audit itong mga kongresista na nag-imbestiga dito po sa sinasabing di umanay maling paggasta ng pondo ng Office of the Vice President, partikular yung confidential funds. Kung saan ito nga yung nag-ugat ngayon ng inihayng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At alam niyo ba na sabi po ng COA, naku, wala palang problema o sa paghawak ng pondo at paggasta ng pondo ng OVP. At sila mismo at ito pakinggan ho natin mga kababayan ang nasabing report at parang pinahiya po ng COA yung mga kongresista, lalo na po yung House Committee on Good Government and Accountability na kung saan ay pinangunahan ni Congressman Joel Chua. Ito pakinggan ho natin. Mismo ang COA, alam nyo ho, yung COA, Commission on Audit, ito po yung tinatawag na mga state auditor. Sila po ang may tanging kapangyarihan para mag-audit at mag-imbestiga, bumusisi sa lahat po ng ahensya ng gobyerno kung tama ba o mali yung paggasta o paggamit ng pondo ng taong bayan. Ito, pakinggan ho natin yung report. Dineklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay, Anya, ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga alegasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Okay, so yun ho, maliwanag ho na mismong ang COA ang nagsabi na kung saan ay maayos at matino yung paghawak po ng pondo ng OVP. Paano ho yan? Ano kayang gagawin paliwanag ho rito ng mga magagaling ho na kongresista? At pati sa sa halatang-halata mo naman na talagang meron po silang malisya. Pati sa confidential funds, mga kababayan, ang linaw ho na nakalagay naman talagang ang dami ho ng mga nagsalita na mga, kasi alam mo may mga intelligence funds, confidential funds, di ba, Senator Ping Lacson, binabanggit niya, at Senator Mig Zubiri, at iba pa ho, Senator Ping Lacson, dating general po, na nagsabi na sa confidential funds, pwede kang gumamit ng mga aliases. So, alias yung mga pangalan. At kaya dito yung mga binabanggit rin lang, Mary Grace Piatos, kung ano-ano man. Tapos talagang ginawa ho nila ang drama. Pumunta po sila sa Philippine Statistics Authority o PSA para hanapin kung totoong merong tao raw ho niyan. Yun mga kababayan. So talagang grabe ho mga kababayan, di ba? At
alam nyo naman, mukhang talagang totoo yung mga sinasabi na dito po yung talagang pangunahing misyon ay talagang siraan at pabagsakin mismo si BP Inday Sara. Ito, pakinggan natin. At alam nyo, meron hong reaksyon ho dyan si BP Sara at sabi niya, nagpapasalamat ho siya sa lahat po ng mga tauhan, opisyal ng Office of the Vice President. Congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from the opinion from COA, for 3 straight years under your leadership. What's your opinion with respect to this? Well, it shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Okay, so yun ho, ang mismong pahayag naman ni VP Sara Duterte at kanyang pinasasalamatan yung lahat po ng mga tauhan o bumubuo ng Office of the Vice President. At dahil sa yun ho mismo, ang COA na ho, yung COA, ang talagang sila po ang may karapatan, di po ba, na magsalita patungkol po rito sa mga sila ho kasi nag-audit at tumitingin sa lahat po ng mga pondo ng ating gobyerno, mga kababayan. So, yun ho, at 3 taon na magkakasunod. So, lumilitaw ho, mga kababayan, na talagang tila mali po pala yung binabanggit ho, no, ng mga kongresista. Kasi kung mapapanood nyo, siguro iba nakapanood naman ho, ng ginawang hearing diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, talagang ako ang perception ko ho, binubuli ho nila yung mga taga-COA, yung mga auditor na na dumalo sa nasabing pagdinig at talagang pag hindi ho gusto ng mga kongresista yung sagot paiikutan at talagang parang may kasamang pananakot. Parang ganun ho, no? Nalilito ho na ganun na may kasamang pananakot. Yun lang naman ho yung aking obserbasyon. Bagamat hindi po natin sinasabi na talagang may kasamang pananakot o talagang tinatakot po nila. Pero yun po ang lumilitaw ho sa mga nangyayari dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Lahat naman ho. Siguro kung inyo pong napapansin na kapag meron pong resource person, tinitigil ka agad magsasalita. Tapos biglang, hindi, tama na yan, hindi, mali yan. Gano'n. Hindi ko tinutuloy Di po ba? Yung pagsasalita. Kaya dihadong-dihado ka ho dyan Kaya mas maganda, halimbawa ko yung ipatatawag ko mga kaumayan, di po ba? Na resource person. Dapat kung ang mga kongresista, meron silang 3 minuto o ilang minuto, 5 minuto na pagkakataon para sila po ay makapagtanong, dapat yung mga resource person o testigo, meron din po silang 5 minuto na pagkakataon para sumagot. At hindi po pwede na na ibig sabihin parang yung pipigilan. Sana ganun ho, magkaroon po ng panuntunan at para maging patas po. Kasi kawawa naman ho yung mga maimbitahan na kung saan ay di ba tatanungin ng mga kongresista, tapos pag medyo ang sagot hindi sumasang-ayon sa tanong at nais po na sagot ng mga kongresista, wala, pahihintuin ka. Hindi po ba? Ang dami-dami ho ng mga pagkakataon ho dyan po sa Kamara na kung saan ay, di ba, merong isang resource person na, sige, ganito, paano nyo ba inaudit ito? Nung sinasabi na hindi ganyan. Tinanong mo pa at dapat hindi nyo na inimbitahan. Sana ang ginawa ho ng mga kongresista ay hatulan nyo na kagad, mag-recommend na kayo kagad. Maglabas na agad kayo ng committee report at yun ho, ganun na lang gawin. Sige, ito, committee report. Ikaw ay guilty sa maling paggasta. Di ba? Ganun na lang ho. Kaya ang mayroon tayong state auditor, alam nyo ho, yung pagkilatis ho sa mga pumapasok dyan, talagang magagaling ho. Mga accountant, talagang iyan po ay bihasa, eksperto sa pag-audit.
Kaya dito ho, yung ibinigay po ng unmodified or unqualified opinion na inisyu po ng COA, ibig sabihin talagang maayos po yung financial statements ng Office of the Vice President. So, lilitaw ho, malaking sampal po ito sa mga kongresista ho na nag-imbestiga. Ewan ko lang ako, kasi alam nyo, ito nga pinag-ugatan Isa po ito sa mga nakapaloob sa articles of impeachment na kanilang reklamo na inihain dyan po sa Senado. So, yun po. At ang sabi ho, ito, lalagyan ko lang ho, nakalagay ho, sabi ng COA, in our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of OVP as ito at December 31, 2024, a copy of COA letter released to the media on Wednesday. So ito yung pinakita, kasi merong kopya ho ng ibinigay na press release yung COA. At sabi po ng COA, nagsagawa po sila ng pag-audit at itong kanilang ginagawa ho ay nakabatay po sa international standards of Supreme Audit Institutions. Hindi po basta yung kanilang kung kagustuhan na hindi, audit ka. Ito may sinusundan po sila na international standards of Supreme Audit. Talagang ibig sabihin, meron mo silang gabay. Kaya ng kanilang binigyan itong unmodified opinion na ito, yun ho, talagang at least maayos. Maayos po ang financial records ng Office of the Vice President. So yun ho, mga kababayan. At napakasimple lang ho ng tugon ni VP Sara Duterte. At alam nyo, parang mukhang malamig ang ulo, At hindi niya ho binanggit yung mga kongresista, Basta sinabi niya, pinasalamatan niya ho yung kanya mga kasama dyan po sa OVP na kung saan ay talagang nagtatrabaho po ng maayos. Yun lang po. Kasi natatandaan nyo si nooy congressman at ngayon Senator Rodante Marcoleta, kanyang ipinipilit yan na bakit natin panghihimasukan ng komite sa Kongreso itong trabaho ng Commission on Audit. Sila po ay minamandato ho ng saligang batas. Para po sa pag-audit, yun ho, sinagkaan ho tinapakan ng House Committee on Good Government, yung trabaho po ng COA. Dapat ang ginawa sana ng komite, ano ba findings ng COA? Yun na. Kung anong findings ng COA, yun ang ganyang basihan. Hindi ang ginawa, kini-question yung mga auditor, yung taga-COA, paano nyo nakuha ito? Di ba? Ay, nako. Sige. Yun lang ho, kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Dito po sa ating pinag-uusapan. At nakusan, ibig sabihin, maayos pala. Yung pamamahala sa pondo ho ng Office of the Vice President, ito po ay taliwas. Taliwas po ito sa naunang naging investigasyon dyan po sa Kamara, mga kababayan, sa House of Representatives. Yun lang naman ho. At talagang parang lumilitaw ho, mga kababayan, politika ho, at parang di umano, dami hong mga nagsasabi na ito po'y bahagi ng pagigipit kay VP Sara Duterte para mapigilan po na makatakbo sa 2028 presidential elections dahil sa nga siya po ang pinakamalakas na sabihin natin na maaaring maging Pangulo ng ating bansa sa susunod na eleksyon. 2028 po yan. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at para lagi kayong updated dito po sa ating pagdidiscuss ng mga issue ng bayan. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.